Good morning, friends! Kumusta na po kayo? Alam niyo po, every year, nakagawian ko na pong magbasa ng buong Biblia sa isang taon. Araw-araw, intentional ko pong binabasa according sa Bible plan. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang muling pinaalala ng Diyos sa akin mula sa chapter 12 at 15 ng Genesis. Imagine this. May isang lalaki, hindi siya hari, hindi siya sikat, hindi siya bata, kundi may edad na siya. Meron siyang asawa, pero walang anak. Ang pangalan niya, Abram. Isang araw, walang warning, walang eksplanasyon. Nagsalita ang Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos, leave your country, leave your people, leave your father's house. Pumunta ka sa ipapakita ko sa iyo. Sumunod si Abram. Wala pang GPS noon. Wala ring mapa na binigay. Wala ring timeline. Binigyan siya ng isang promise. Sabi ng Diyos, I will bless you. I will make your name great. And through you, all the families of the earth will be blessed. At dito nagsimula ang journey. Sumunod si Abram, hindi dahil alam na ni Abram kung saan siya pupunta, kundi dahil kilala niya kung sino ang tumatawag at nag-command sa kanya. Umalis siya, naglakad, at sa bawat lugar na tinirhan niya, he built an altar. Hindi tower. Hindi niya prinomote ang kanyang sarili. Ang Diyos ang pinarangalan niya. Hindi naging madali ang lahat. Nagkaroon ng famine o taggutom. Natakot siya. And in fear, Abram makes mistakes. Para hindi siya saktan o patayin, nagsinungaling siya tungkol sa kanyang asawa. At dito natin makikita, kahit ang tinawag ng Diyos, natatakot pa rin minsan. Pero, kahit nagkamali si Abram, hindi siya iniwan ng Diyos. Lumipas ang panahon, lumaki ang pamilya niya. Pati ang pamangkin niyang si Lot, dumami ang pamilya at ang kanyang mga alagang hayop. At dahil hindi na sila kasya sa lupa para sa kanila pareho, naghiwalay sila ng landas. At dito, nagpakita ang karakter ni Abram. Kahit may choice siya na pwede niyang unahin ang sarili niya, hindi niya ito ginawa. Pinayagan niyang si Lot ang maunang pumili ng lupain. Dito pa lang, makikita na natin ang pananampalataya ni Abram sa Diyos. Parang sinasabi niya sa sarili niya, God is my provider. Hindi ako mawawalan. Tama siya. Dahil pagkatapos umalis ni Lot, muling nagsalita ang Diyos. Sabi, look around. All the land you see, I will give to you. Hindi agad-agad ang promise ng Diyos. Pero pinalalim niya ang trust nito. Then one day, biglang may gera. Na-capture si Lot. At si Abram, kahit na hindi siya mandirigma, sumugod para iligtas ang pamangkin at pamilya niya. Abram goes after him and wins. At pagkatapos ng laban, a mysterious man appears. Sino to? Si Melchizedek. Isang hari at pari. Wala siyang hiningi. He only blesses Abram. Sabi niya, blessed be Abram by God's Most High, Creator of heaven and earth. As if God is saying, I am your source, Abram. Abram refuses riches. He chooses trust over control. At doon sa Genesis 15, isang gabi, God brings him outside. Sabi ng Diyos,
Look at the sky, Abram. Count the stars if you can. Ganito karami ang magiging anak mo. That's how many your descendants will be. At sa gitna ng lahat ng ito, kahit alam na niya na may promises sa kanya ang Diyos, kahit may victory na against the enemy, may tanong pa rin siya sa puso niya. Lord, paano? At kahit wala pa siyang nakikita, kahit imposible sa mata ng tao, dahil matanda na nga si Sarah, nanampalataya pa rin si Abram. Ang sabi ng Bible, it was credited to him as righteousness. Hindi dahil perfect si Abram, kundi dahil nagtiwala siya sa Diyos. At dito natin makikita ang Diyos ng Genesis 12 to 15. Ang Diyos ay Diyos who calls. God is a God of promise. At Diyos na marunong maghintay habang tinuturuan niya tayong magtiwala sa Kanya. Ito yung story ni Abram na later on tinawag na Abraham, kung paano siya pinagpala ng Diyos at kung bakit. Hindi lang ito kwento ng blessing. Kwento ito ng trust. So, what is God trying to teach us through the life of Abraham? When do we trust God? And when do we trust ourselves? So, himayan natin ang kwento. Bakit si Abraham? Hindi siya hari, hindi siya sikat, hindi siya perfect. Ang isang dahilan kung bakit siya pinili ng Diyos ay dahil handa siyang maglakad kahit hindi pa niya alam ang buong plano. Handa siyang sumunod. Sabi ng Diyos sa kanya, leave your land. At sumunod at umalis nga siya. Hindi dahil sa malinaw ang kanyang future, kundi dahil malinaw kung sino ang Diyos sa kanya. Naalala nyo yung Tower of Babel sa chapter 11 ng Genesis? Sabi ng mga tao, let us make a name for ourselves. Nagtayo sila ng tower. Pride ang pundasyon. Anong ginawa ng Diyos? God came down and scatters them. Their unity collapses because it was self-centered. Kay Abraham, anong ginawa niya? Nagtayo po siya ng altar. Hindi niya pinilit maging dakila. Hinayaan niya ang Diyos na mag-angat sa kanya. He lifts God's name, not his own. His obedience becomes a channel of blessing. Ang tanong ko naman sa sarili ko, sa bawat paglalakbay ko at ng aking pamilya, tower ba ang binuo ko o altar? Let's be honest. Even Abraham failed. Natakot siya, nagsinungaling siya, sinubukan niyang tulungan ng Diyos sa sarili niyang paraan dahil sa nainip sila. Si Sarah, na asawa niya, matanda na. Kaya sabi niya kay Abraham, anakan mo ang aking katulong. Sa pamamagitan niya, parang anak ko na rin ang anak niya. Doon na pumasok ang komplikasyon that affects generations. Pero alam niyo ang maganda? God remained. God did not choose Abram because he was great, but in order to make God's goodness known through him. Sabi sa Genesis 12:2, I will bless you so that you will be a blessing. After the failure of humanity in Genesis 1-11, yung nangyari sa Garden of Eden, yung Great Flood, yung pagtayo ng Tower of Babel, God did not abandon the world.
Instead, he narrows his focus. He begins a rescue plan, not by force, but by relationship. Ano ang pinapakita sa atin dito tungkol sa Diyos? Ang pinapakita dito, God responds to human rebellion not with rejection, but with mission. Pinapakita rin na ang God's blessing is never meant to end with us. It is meant to flow through us. He also showed that God chooses one family to heal many families. This is not favoritism. It is purpose. Ito ang grace. Ito ang covenant ng Diyos. Tandaan nyo to, mga kaibigan. Kahit si Abram na pinili ng Diyos ay hindi laging tama. There were moments when he trusted God. At ang mga moments na yon brought him peace. And there were moments when he trusted his own fear. At ang mga moments na yon brought him pain. But God didn't stop loving him in either case. But life was gentler when Abraham trusted God. Kaya sa buhay natin, mga kaibigan, let's always trust God para laging may peace. Kung meron akong gustong iwan sa mga nakikinig, hindi ka kailangan maging perfect para mahalin ng Diyos. Hindi mo kailangang alamin ang lahat ng sagot. Ang kailangan lang, matutong magtiwala kahit may takot. Build altars. Let God build the name. Tara, pray na tayo. Lord, teach us to trust you. Not only when things are clear, but especially when they are not. Help us, Lord, to build altars in our homes, in our hearts, and in our families. May our lives be a blessing to others for your glory and your glory alone. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, mga kaibigan. If this episode blessed you, share it with someone who needs encouragement. Baka ito na po ang sagot ng kanilang mga prayers. You can follow me and join my journey by subscribing to Silver Lining, where faith meets real life. Salamat po muli. Ako po si Silver, reminding you to stop building towers out of fear. Start building altars of trust. Kita-kits tayo next time. Bye. God bless you and shalom.